Magandang araw. Kamusta kayo? Bago tayo magsimula, shout out muna po tayo sa napakagandang payo ni Mr. Jubencio Laison at ni Mr. Villegas mula sa last video natin. Salamat sa inyo. Dear Miss Callie, itago niyo na lang ako sa pangalang Josh, 22 years old. Kakagraduate lang sa college sa kursong BSIT. Wala pa akong work kaya pansamantala muna akong tumira sa bahay ng tito ko dito sa probinsya ng Pangasinan habang naghahanap ako ng trabaho. Si Tito Boy, hindi niya tunay na pangalan. Isa siyang seaman. Madalas nasa barko kaya ang misis niyang si Tita Myra lang ang naiiwan sa bahay. Hindi naman kami close noon. Pero simula nung dito ako nakatira, mas naging malapit kami. Mabait ho si Myra. Malambing magsalita. Yung tipong simpleng tanong na, kumain ka na? Parang may kasamang concern na hindi mo makikita sa iba. O baka ako lang ang nag-iisip ng ganun. Nasa edad 37 pa lang ho ang misis ng uncle ko. Wala pa silang anak at hindi ko na rin inalam kung bakit. Noong time na dumating ako sa bahay nila, 2 months nang nakasampa sa barko si Tio. Simple lang ang bahay nila. May 2 kwarto, isa para sa mag-asawa at ang isa ay para sa akin. Pero sa kwarto ko, halos katapat lang ng kusina, kaya gabi-gabi, naririnig ko pa siya minsan kapag naguhugas ng plato o nanunood ng TV. Madalas kasi akong late matulog. Josh, gusto mo ng kape? Tanong niya isang gabi habang nasa sala ako at naka-laptop. Sige po tita, salamat. Lumapit siya at inabot sa akin yung tasa ng kape. Nung time na yun, nakasuot lang siya ng maikling short na pambahay at medyo loose na t-shirt. Hindi naman sa nag-iisip ako ng iba. Pero ewan, hindi ko maiwasang pagmasdan siya ng palihim. Hindi naman ako bastos, pero lalaki rin ako. Sana makahanap ka na ng work no. Sayang, ang galing mo pa naman. Magaling kang mag-ayos ng wifi pati TV namin ikaw ang nag-set up eh. Sabay ngiti niya. Nag-apply nga po ko online. Kaso ang bagal ng reply. Pero okay lang po. Hindi naman ako nagmamadali. Salamat nga po ulit sa pagpapastay muna sa bahay ninyo. Ngumiti siya. Yung tipong matamis pero parang may halong ibang kahulugan. O baka ako pa rin ang nag-iisip ng iba. Isang hapon noon, nasa bukuran ho ako. Nagwawalis at naglilinis ng kung ano-ano. Maya-maya lumabas siya. May daladalang telang pamunas. Napansin ko basa rin ang buhok niya. Halatang bagong ligo. Nakapambahay lang to. Maya-maya, tinulungan niya akong punasan yung upuan sa may terrace. Ang sipag mo talaga, Josh. Buti pa ikaw. Sabay abot niya ng malamig na juice. Siyempre po, nakakahiya naman. Libre na nga lahat dito tapos tatamad-tamad pa ako. Umupo siya sa tabi ko. Magkahiwalay pa kami, pero medyo malapit. Tahimik lang kami nung oras na yon. Medyo mahangin din, pero walang ingay maski tahol lang aso sa kapitbahay. Alam mo Josh, minsan mas gusto ko may kasama dito sa bahay. Kapag wala kasi si tito mo, parang ang lungkot-lungkot, masyadong tahimik. Numiti lamang ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero ramdam ko yung bigat ng sinabi niya. Baka namimiss lang niya yung asawa niya o baka may iba pang dahilan. Maya-maya, pagtingin ko sa kanya, nakatingin pala siya sa akin. Yung mga mata niya, para bang may gustong sabihin, pero pinipigilan lang. Pagkatapos, tumayo siya bigla. O sige na, magluluto muna ako ng hapunan ha. Sige po, sagot ko. Pagkaalis niya, naiwan akong nakatulala. Hindi ko alam kung ako lang ba talaga yung nag-iisip ng kung ano-ano.
Pero simula nung araw na yun, iba na ang pakiramdam ko. Parang may tensyon, parang may hinihintay akong pagkakataon. Isang gabi, mag-aalas 9 na yun kung di ako nagkakamali. Malakas ang ulan, tapos biglang nag-brown out. Josh, nandyan ka pa sa sala? Sigaw ni Myra mula sa kusina. Opo, sigaw ko na lang dahil madilim. Maya-maya dumating siya, may dalang flashlight. Sumama ka muna dito sa kwarto, Josh. Ang lakas ng hangin. Hindi pa naman ako sanay sa madilim. Sa narinig ko, lumakas ang tibok ng puso ko. Medyo nag-alinlangan ako, pero tumayo rin ako. Inabot niya ang isa pang flashlight sa akin. Pagdating namin sa kwarto, medyo malamig, pero napansin ko siya na nakaduster lang at mukhang bagong paligo ulit. Ako naman, pawisan na kahit maulan, kasi kabado talaga ako. Hindi naman ako inosente para hindi maunawaan ang pwedeng mangyari. Umupo ka muna dyan sa tabi ng kama, Josh. Magkwentuhan muna tayo para may gawin naman tayo habang walang kuryente. Sabi niya, sabay higa niya sa may kama. Nakasandal siya sa headboard. Hawak ang cellphone niya na naka-flashlight mode. Umupo naman ako sa gilid ng kama pero hindi ganoon kalapit sa kanya. Pero baka istorbo ako sa pahinga ninyo. Ano ka ba? Gusto ko nga may kausap lalo na kapag ganitong malamig. At madilim. Parang sinadya niyang bagalan yung huling salita. Doon napalunok talaga ako sa kaba. Sige na, magkwento ka na, Josh. Tungkol sa mga ex mo. May naging girlfriend ka na ba? Naku, tita, wala pa pong seryoso. May mga nililigawan, pero puro ghosting ang inabot ko. Tumawa siya, yung pino at mainhin. Sayang naman. Guwapo ka, tahimik, matino. Kung ako siguro, kaedad mo lang. Sabay bitin niya sa huling sinabi niya. Napatingin ako sa kanya. Naka-half smile siya. Matagal yung tingin niya sa akin, bago ibaling sa cellphone niya. Kayo po ba? Hindi ba kayo naboboard kapag wala si Tito? Ang tagal niyo na pong kasal 10 years. Oo. Pero parang ngayon lang ulit ako nagkaroon ng kasamang lalaki sa bahay. Sabay tawa niya ulit. Aminin mo, Josh. Nararamdaman mo rin, no? Yung awkward. Dagdag pa niya. Napangiti na lang ako. Ayaw kong sumagot ng diretsyo. Pero ang totoo, oo, ramdam ko. Tumagilid siya bigla at hinarap ako. Josh? Po? Okay lang ba sa yung ganito? Yung magkalapit tayo? Okay lang naman po. Tanging naisagot ko. Maya-maya, natahimik kami saglit. Tapos biglang bumagsak yung isang sanga sa bubong. Sabay kaming napadikit sa isa't isa. Sandali lang pero ramdam ko yung kapit niya sa braso ko. Yung hawak na hindi lang takot. Tila ba may alab at lambing. At matagal bago niya binawi. Pasensya na, nagulat lang ako. Sabi niya pero hindi niya ako binitawan kaagad. Okay lang ho, nagulat din naman ako Maya-maya tumingin na siya sa akin. Ilang segundo na parang tumigil ang oras. Josh, kapag may nararamdaman kang mali, pero masarap sa pakiramdam, anong ginagawa mo? Bigla akong natahimik. Hindi ko alam kung tanong ba yon para sagutin ko o para isipin ko lang. Siguro po, tinatago na lang muna dapat. Napangiti siya sa sagot ko. Yung tipong parang may sagot na siya sa matagal na niyang tanong. Sige na nga, matulog ka na. Baka kung saan pa mapunta ang kwentuhan natin. Bulong niya. Pero hindi na siya nakangiti. Para sang seryoso o seryoso,
na hindi niya rin alam kung bakit siya nagpaalam ng ganun. Sa puntong yun, tumayo na ako at bumalik sa kwarto ko. Pero buong gabi, paulit-ulit lang sa isip ko yung tanong niya. At yung mga mata niyang tila pilit akong hinihila sa bawal na sandali. Simula nung gabing yon, mas dumalas ang mga tinginan namin ni tita. Yung parang parehong may alam, pero walang umaamin. Hindi kami nag-uusap tungkol doon, pero hindi rin nawala ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Dumating ang isang gabi, maulan ulit at malamig. Bigla niya akong tinawag. "Josh, pakitulungan mo naman ako. Naggalik yata sa kisame ng kwarto ko. Baka pwede mong tingnan." Pagdating ko sa kwarto nila, amoy lotion agad. Malamig ang simoy at ang misis ni Tito, naka-duster lang. Aninag sa manipis na tela ang magandang kurba ng katawan nito. Hindi ko alam kung sinadya niyang magsuot ng ganun o normal lang yun sa kanya. Pero para sa akin, ibang klaseng kaba ang dulot nun. Sorry ha, basa yung buhok ko." Sabi niya pa habang humahawi ng buhok. "Tingnan mo nga to oh," sabay turo sa kisame. Tumayo siya sa kama para ipakita. Ako naman pinilit kong tumingin lang sa taas. Pagbaba niya, nadula siya sa may kutsyon, pero nasalo ko siya. Tumapat ang mukha niya sa mukha ko. Sandali lang yun pero nagkatinginan kami. "Josh," mahina niyang sambit. Hindi siya bumitaw sa braso ko. Malambing ang pagkakakapit niya. "Wala si tito mo, Josh. Matagal na rin," bulong niya. At hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako magpapanggap na okay lang ang lahat. Sa puntong yun, tila nawala ako sa sarili. Na hindi ko na alam kung sino ang nauna. Pero naramdaman ko na lang ang labi niya sa leeg ko. May kasamang lambing, mabagal, at para bang tinatanong kung okay lang. Hindi ako umiwas ng mga sandaling yun. Hinayaan ko siya. Alam kong uhaw siya at punong-puno ng pangungulila, lalo ang damdamin niyang matagal nang nagtitiis. Hanggang sa nahiga siya sa may kama. Hinila niya ako sa tabi niya. Wala nang sali-salita nung mga oras na yon. Mga mata na lang namin ang nag-uusap. At sa unang pagkakataon tinawid namin ang linyang matagal na naming sinusukat. At nung mga sandaling yon, ako ang nagsilbing asawa ni Myra sa kwarto nilang mag-asawa. Simula nung unang gabi na nagpatangay kami sa bawal na sandali, nagbago na ang lahat. Hindi na ho kami kagaya ng dati. Tuwing walang tao, tuwing tahimik ang bahay, tuwing dumidilim at umaambon, para bang kusa kaming dinadala ng pagkakataon pabalik sa parehong kama, parehong pagkakasala. Hindi na yun isang beses lang, paulit-ulit. At sa bawat beses na iyon, parang lalo kaming nahuhulog sa isa't isa. Wala kaming label, walang usapang tayo na. Pero sa kilos, sulyap, haplos at halik, alam naming pareho, may namamagitan na sa amin. Si Myra, mula sa pagiging tiya lang at asawa ng tito ko, naging dahilan siya ng kaba at saya ko gabi-gabi. Minsan habang naguhugas siya ng plato, nalapit ako sa likod niya. Aatras siya ng konti para iabot lang ang baso. Pero yung totoo, sinasadya na naming magdikit at magkatinginan sa may salamin. Pero walang nagsasalita. Tuwing umaga, dadaan siya sa harap ko na bagong paliko. Mapapatingin naman ako. Ngingidian niya ako na parang nagsasabing, alam niya ang gusto ko. At sa gabi, bago matulog, may maririnig akong mahinang katok sa pinto. Minsan siya ang pupunta, minsan ay ako. Hanggang sa nakasanayan na namin ang ganoong setup. Hindi ko na alam kung kailan kami nagsimula. Pero parang wala na kaming balak tapusin pa ang relasyong meron kami. Isang gabi, habang nakahiga kami pareho sa kama,
Parehong hingal at parehong nakayakap sa isa't isa. Josh, bulog niya. Hindi ka ba magsasawa sa akin? Hindi po ako magsasawa sa inyo, pero baka masanay tayo sa ganito. Baka hindi na tayo makaalis. Bakit? Gusto mo bang umalis, Josh? Hindi ako sumagot. Pero niyakap ko siya ng mahigpit na para bang sinasabi kong, hindi ako aalis. Hindi ko kaya. Sa labas, parang normal lang ang buhay namin. Ako pa rin ang pamangkin ng mister niya. Siya pa rin ang asawa. Pero sa loob ng bahay, iba ang kwento namin. Alam kong mali. Alam naming mali. Pero bakit parang sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nahuhulog sa bawal. Wala kaming plano. Wala kaming direksyon. Pero sa bawat gabi, isa lang ang alam namin. Gusto naming magkasama. Kaya po ako sumulat sa channel nyo, Miss Callie, para mabigyan nyo ko ng mga kasagutan. Lalo sa mga masugid na tagapakinig ng channel nyo. Sana'y mabigyan nyo po ako ng magandang payo sa sitwasyong kinakasadlakan ko. Lubos na umaasa, Josh. At muli ho akong nagbabalik, ang inyong narrator, Miss Callie. Sana'y matulungan natin ang isa pang kababayan natin na nahulog sa isa na namang pagkakamali. Kung sa paulit-ulit na kasalanan, may nahuhulog na damdamin. Totoong pag-ibig na ba yun? O lason lang ng masarap na simula? Kapag ang bawal ay naging kailangan, dapat bang itigil o hayaan na lang ang puso? Anong gagawin mo kung ikaw si Josh? Umiwas na lang o ituloy-tuloy lang ang nagsimulang apoy? Huwag mahihiyang mag-comment down below mga loves. Hanggang sa muli.